Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Bilis ng panahon, ano ah? July 11, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, sako ng mga buto na na-recover sa Taal Lake matapos ang ginawang technical site assessment. Bakit kinakailan daw pong sumailalim sa DNA testing o DNA test. Diving operation, ikakasana ngayong araw. Kasong isinampa ng misis laban kay Congressman Albi Benitez ng Bacolod, ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office. PR man na si Dave Gomez, itinalagang secretary ng Presidential Communication Office. Lisensya ng 6 na driver ng sports car sa viral car racing sa Tagaytay City, sinuspindi na ng LTO. Benepisyaryo ng walang gutong program makabibili na ng 20 pesos kada kilong bigas. Ulan na dala ng habagat nag-ship sa Visayas at Mindanao. 3 sama ng panahon o LPA sa loob at labas ng bansa binabantayan ng Pag-asa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Patuloy na magdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat. Ito magdadala ng malakas na mga pagulan at lumipat na patungong Visayas at Mindanao. Ayon kay Ben Estarehan ng Pag-asa, nag-ship ang malalakas na pagulan mula western section ng Luzon pababa sa may Visayas at Mindanao batay sa latest satellite animation. Sinabi ni Estarehan na mula Huwebes ng hapon o kahapon hanggang madaling araw nitong Biyernes, mataas ang tsansa ng pagulan sa maraming lugar. Kabilang ng Visayas at Mindanao, Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, hanggang sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, 3 low pressure area naman ang binabantayan din ng Pag-asa, ngunit wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Isa dito ay dating Tropical Cyclone Danas na naging bagyong Bising at ngayon ay binaba na lamang sa kategoryang LPA. Sinabi ni Estarehan na ang mga pangalawang sama ng panahon o low pressure area naman na nasa labas ng PAR ay may high potential na ma-develop bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Kung itong namataan sa layong 2,070 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang isa pang sama ng panahon na nasa labas ng PAR ay may medium chance na maging bagyo at huli itong namataan sa layong 820 kilometro northeast ng extreme northern Luzon. Umabot na sa 42 lugar sa bansa ang nakaranas naman ng pagbaha dulot ng bagyong Bising at hanging habagat. Sa datos ng Office of Civil Defense, pinaka naapektuhan ng pagulan ang hilagang bahagi ng Luzon. Kabilang narito ang Region 1, 3, CAR, Region 2 at National Capital Region. Sa lahat ng mga binaha, 35 pa rin sa mga itong nananatiling lubog sa tubig at nakataas pa rin ang blue alert status.
Patuloy naman biniberpika ng NDRRMC ang napaulat na isang nasawi sa Metro Manila dulot ng bagyong Bising at Habagat. Magandang umaga, Pilipinas! Pumalo sa mahigit 265 local ordinance violators ang nadakip na sa Metro Manila sa bisa ng 5-minute response policy ng Philippine National Police Chief na si General Nicolas Torre III. Sa tala ng National Capital Regional Police Office mula Hunyo 2 hanggang Hulyo 7, nasa 84,886 na mga violator ang pinagpiyansa, 1,353 ang sinampahan ng formal na reklamo, habang 178,876 naman ang binigyan ng warning, pinalaya rin matapos ang kaukulang procedures. Ang kabuang bilang ay katumbas na mahigit 7,000 violators na nadakip sa NCR kada araw. Bunso nito, aabot na ng 60 million pesos ang kabuang halaga ng fine collection ng mga lokal na pamahalaan mula sa mga naturang violator. Kalunos-lunos ang sinapit ng 15 anyos na babae matapos umanong gahasain na isang 48 anyos na lalaki sa banyo ng isang gasolinahan sa barangay Concepcion 1, Marikina City. Sa ulat ni Colonel Joffrey Hernandez, hepe ng Marikina City Police Station, nagro-ronda sila sa lugar nang maaktuhan ang isang bata sa labas ng CR ng gasolinahan na tila may iniintay. Noong sitahin nila ito, sagot ng bata, hinihintay niya ang kapatid niyang nasa CR. Paglabas ng palikuran, dito na tinanong ng pulisya ang bata at nagsumbong. Kwento ng bata, hinilikan siya ng 2 beses at hinawakan sa masaselang na bahagi ng katawan ng suspect at saka binayaran ito ng 150 pesos. Dito na aresto ng mga pulis ang lalaki na nagtatrabaho bilang crew sa convenience store ng gasolinahan. Itinanggi ng suspect ang paratang at iginiit na nag-aahit lang siya sa CR na pambabae dahil mas maaliwalas daw doon. Matagal na rin naman niya ang kilala ang bata dahil sa nanlilimos ito. Nang tanungin hinggil sa pagbibigay ng 150 pesos sa biktima, depensa ng suspect, nagpabuo lang umano ito ng pera. Isinailalim sa medical legal ang minor de edad na biktima at isinailalim din ito sa counseling. Nasa Marikina Police Station Custodial Facility ngayon ang suspect at naharap sa kasong statutory rape. Magandang umaga, Pilipinas! Sumuko kay Manila Mayor Isko Moreno ang 3 suspect na nang hold up naman at pumatay ng isang TB o TNBS driver noong Mayo 18. Ayon kay Yorme Isko, humingi ng tulong ang mga suspect sa kanilang punong barangay at konsihal sa Tondo kung paano sila susuko at sa tulungan ng Northern Police District at Manila Police District ay iniharap sila sa kanyang tanggapan. Sinabi ng alkalde, edad 24, 30 at 33 ang mga suspect. 2 sa mga ito ay magkapatid, bawang residente ng Tondo. Hindi naman sinabi ng mga suspect kung nasaan ang katawan ng biktima at ang NBI na bahala sa kustodiya ng mga ito. Una nang iniulat na sumakay ang mga suspect sa biktima sa Parañaque City noong May 18. Nagpahatid sa Molino, Cavite kung saan hinihinalang pinatay ang driver. Patay ang isang lalaki habang sugatan ng 2 iba pa matapos pagbabarilin sa barangay Pio del Pilar sa lungsod ng Makati. Sa ulat, nagiinuman ang 3 magkakaibigan nang biglang sumulpot ang 2 lalaking lula ng motorsiklo at saka pinagbabaril ang grupo. Dead on the spot ang 25 anyos na biktima habang isinugod naman sa paggamutan ng 2 kaibigan pero nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa mga otoridad, posibleng kilala ng nasawing biktima ang naturang mga suspect. Ninakawan, pinagsasaksak pa ng 38 beses ang 19 anyos na estudyante ng UP Manila. Sa mismong bahay nito sa barangay La Pilipiniana, Tagum City sa Davao del Norte. Natagpo ang wala ng buhay ang biktimang nakabalot sa kumot sa loob ng kanyang kwarto kasama ang grass cutter, bolo, dumbbell at panyo na pinaniniwalang ginamit ng 4 na suspect. Sa ngayon na iturn over na sa Women and Children's Protection ang 2 menor de edad na lalaking suspect habang patuloy na tinutugis sa maturidad ang 2 iba pa. Na-recover mula sa mga menor de edad ang mga personal na gamit ng biktima gaya ng Apple laptop, iPad, sirang iPhone, 2 relo at dugoong balisong at kitchen knife. Pabata ng pabata yung mga suspect. Ano? Kinumpirma ng Department of Justice na may natagpo ang sako na naglalaman ng pinaniniwalaang sinunog na buto ng tao sa bahagi ng talik.
Kasabay ito na ikinasang initial technical site assessment ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng naturang lawa. Sasailalim sa tamang forensic examination ang mga nakitang buto para makumpirma kung ito'y totoong kalansay ng tao. Maliban dito ay magsasagawa rin ng DNA testing para matukoy kung magmamatch ito sa sinumang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Iginit ng DOJ na diskubre ang mga human bones at may tuturing na significant breakthrough sa nagpapatuloy na investigasyon, tanda na malapit ng makamit ang hustisya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagkaloob naman ng 6.9 million pesos na halaga ng incentives ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa mga membro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent at Philippine Air Force personnel na ipinadala sa Myanmar noong maganap ang malakas na lindol noong March 28. Sa seremonya na nangyari po dito po sa Campo Aguinaldo, tumanggap ng tig 50,000 pesos ang bawat isa sa 138 responders bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang 12 araw na humanitarian at search and rescue mission sa mga lugar na dinali ng lindol. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, laging handa ang ahensya na suportahan ang lahat ng mga overseas humanitarian efforts ng pamahalaan. Tumulak patungong Myanmar noong April 1 ang grupo upang maghatid ng medical at logistical support sa mga biktima ng lindol na kumitil ng mahigit 2,000 buhay at ikinasugat ng halos 4,000 iba pa. Habang naroon, nagtayo din ng mga Pinoy responder na isang Type 1 Pittsfield Hospital sa Naypyidaw kung saan libo-libong mga pasyente din na may iba't ibang karamdaman ang kanilang ginawa. Tumulong din sila sa search and rescue operations, katuwang ang mga lokal na otoridad. Kasong paglamag sa Pausi Act laban kay Congressman Albi Benitez, iminasura ng Makati City Prosecutor's Office. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong violation of Section 5E, 2 and 1 of Republic Act 9262 kung mas alam ng karamihan na violence against women and their children. Laban ito kay Congressman Albi Benitez dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang reklamong ito ay isinumiti ng estranged wife niya si Nikki Benitez at mainit pa na pinag-usapan ito dahil nga nadawit sa issue si Ivan Alawi, pero hindi na nga ito umakyat sa korte. At pagkatapos na ibaba ang desisyong ito ng Makati Prosecutor's Office ay nakahingi kami ng statement mula kay Congressman Albi Benitez. Ang sabi niya, I welcome the decision of the Makati City Prosecutor's Office dismissing for lack of merit the complaint filed against me under the Anti-Violence Against Women and Their Children or VAUSI Act. After a thorough legal review, the prosecutor found no basis to charge me with economic abuse or psychological violence. The allegations were unsupported by evidence and did not meet the legal standards for criminal prosecution. Throughout this process, I remained silent out of respect for my family and confidence in the legal system. This resolution confirms what I have maintained from the beginning, that the accusations were baseless and malicious. I ask that this matter now be laid to rest and that innocent individuals, especially my children, be given the privacy to move forward away from this controversy. End of quote. At hinihingan pa namin ng pahayag ang kampo ni Nikki Benitez, pero hanggang sa ngayon ay wala pa silang inilabas na statement. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. At sa kaugnay na balita, humihingi naman ng privacy si Bacolod Congressman Alfredo Albi Benitez para sa kanyang mga anak matapos na i-dismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamo na inihain ang kanyang dating asawa na si Dominic Nicky Lopez Benitez. Sinabi ni Kong Albi, masaya siyang tinanggap pa ang pagkakaabsolto sa kanya ng Makati City Prosecutor's Office kaugnay ng reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Matapos ang legal review, sinabi ng kongresista, walang nakikitang batayan ang taga-usig para kasuhan pa ang kongresista ng economic abuse o physical o psychological violence. Ang alegasyon ay hindi niya sinuportahan ang mga ebidensya at hindi nakatugon sa legal na pamantayan para ituloy ang criminal prosecution. Ang Benitez, naging tahimik siya sa buong proseso bilang respeto sa kanyang pamilya at pagtitiwala sa ating legal na sistema.
Nakatanggap naman ang pinakamataas na audit rating ang Office of the Vice President mula sa Commission on Audit. Sa 2024 Annual Audit Report ng COA, lumalabas na malinis ang record ng OVP noong nakarang taon. Ito na ang ikatlong magkakasunod na taon na nakakuha ng mataas na audit rating ang tanggapan. Sa harap ito ng akusasyon kay Vice President Sara Duterte hinggil sa manay questionableng paggasta sa confidential fund ng kanyang opisina. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't ba pahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test at chocolate, mud and Sevenman cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Inikayat naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng mga professional at mga amateur photographers sa buong bansa sumali sa PAGCOR Photo Contest ngayong taon na may temang Infrastructure for Economic Development. Oy, ilang tulog na lang, ha? Dapat nakapagparehistro na kayo at nakapagpasa na ng entry. Kabilang sa mga maaaring magsumite ng entry hanggang July 31 o katapusan ng buwan ng mga sumusunod. Pilipinong edad 16 years old pataas, profesional at mga amateur photographers, mga empleyado ng PAGCOR, pati ang kanilang mga kaanak hanggang sa susunod na degree at po pwede ba? Baka hindi po pwede. Okay. Ang chance ho ninyo ay manalo ng 50 hanggang 100,000 pesos. Para sa kompletong mekanismo at online submission ng mga entries, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng PAGCOR sa www.pagcor.ph o sa kanilang opisyal Facebook page. Basta ang deadline po na niya hanggang July 31 na lamang ng taong kasalukuyan. Panibagong enkwentro ng dalawang armadong grupo sa Datos Insu at Maguindanao. Sa aninang panibagong paglikas naman ng 436 na pamilya. Si Mayor Baba Abbas pumasok na rin sa lugar. Detalye na balita mula kay Jun Di Bakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong kaguluhan dulot ang bakbakan ng dalawang hindi pa matukoy na mga armadong grupo sa barangay Baguinged, Dato Odinsinso at Maguindanao del Norte. Agarang tubugon sa tawag ng tungkulin si Mayor Abdul Main Baba Amas, dala ang military at police force na pumasok sa firefight sa layuning ma-rescue ang mga naipit na sibilyan. Gamit ang mga tangke ng mechanized brigade, pinasok ng tropa ang lugar ng firefight at nakiramdam sa takbo ng kaguluhan. Sa report mula kay Dato Odinsinso at Municipal Councilor Bay Sophia Abbas na pumasok din sa loobang bahagi ng barangay kasama ng MDRRMO personnel, nasa kabuang 436 pamilya ang kanilang naitala na apektadong lumikas. Sa report naman ng Dato Odinsinso at Police Office sa pamamagitan ni Chief of Police Major Reggie Albeliera na pumasok din malapit sa firefight, may mga namataan naman silang mga sugatan mula sa dalawang nagbabarilang grupo. Sa ngayon sinisikap ni Mayor Baba Abbas na mapahinto ang bakbakan at mabigyang tulong ang mga apektadong sibilyan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Pataas ng 50% ang budget para sa pensyon ng mga militar and other uniform personnel sa susunod na taon. Batay sa 2026 National Expenditure Program, aabot ng 217 billion pesos ang ipinapanukalang alokasyon para sa Pension and Gratuity Fund. Higit na mas mataas sa 144.72 billion pesos ngayon 2025. Ang Pension and Gratuity Fund ay inilalaan para sa pensyon at retirement terminal leave benefits, kabilang mga separation benefits at iba pang mga incentives ng mga military and other uniform personnel. Samantala, nananatili namang tikom ang bibig ng Department of Finance hinggil sa itinutulak na pagsasabatas ng MUP Pension System Reform.
Pinakukonsidera rin ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang limitadong pondo ng gobyerno sa pagsusulong ng mga programang magbibigay ng ayuda. Sa harap ito ng panukala ng mga mababatas ng 20th Congress para sa pagbibigay ng ayuda sa mga mamamayan sa susunod na 3 taon. Ayon kay Pangandaman, okay ang ayuda. Pero saan naman kukunin ang pera? Gayong kung susumahin ang 1,000 monthly allowance niya ay nangangailangan ng 243 billion pesos na budget kada taon. Ginit nito ng mga tulad na panukala ay makakaapekto sa limitadong fiscal space ng gobyerno at kung hindi makakahanap ng pagkukunan ng pondo, natural, mangungutang na naman. Suportado pa rin ang ilang universidad, paaralan, mga religious institution, private sector representatives at civil society groups ang K-12 program. Sa gitna ito ng panawagang tanggalin na ang senior high school curriculum. Sa joint statement ng mga nasabing sektor, binigyan din nila ang reforma sa implementasyon ng programa sa halip na tuluyang alisin. Kabilang sa nagpahayag ng suporta sa K-12 ang Ateneo de Manila University, sina Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, dating Budget Secretary Butchabad, dating Finance Secretary Cesar Purisima at dating Tourism Secretary Narsalina Lim. Punto nila ang senior high school ay bahagi ng solusyon at hindi problema. Kung maipatutupad lamang ito ng maayos, maghahatid ito ng practical, preparatory at employable skills na kailangan sa pagpasok sa kolehiyo o trabaho o sa pagnenegosyo. Magandang umaga, Pilipinas! Babae na 1 buwan pa lang kapapanganak, nabitbit ang kanyang sanggol. Nailigtas naman ng mga nagpapatrulyang pulis sa panggugulpe ng dating kinakasama sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang isang 25 anyos na tricycle driver na kinilalang si alias Kulot matapos maaktuhan itong sinasaktan ang kanyang dating kalibin partner na si alias Jane, 33 taong gulang, sa sitio Kamalig, Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan, alauna kahapon ng hapon. Sa ulat habang sakay ng tricycle ang biktima at karga ang kanyang 1 buwang gulang na anak, nagkaroon sila ng mainitan na pagtatalo ng sospek na nauwi ito sa pananampal at pananakit sa muka ng babae na nagdulot ito ng matinding mga pasa at mga sugat. Sakto namang napadaan ang nagpapatrolyang grupo ni Police Executive Master Sergeant Raymond Angeles kasama itong sina Patrolman Gerard Santiago ng Sector 1 sa nabanggit na lugar. Nakitang-kita nila na ginugulpi at narinig nila ang pagsigaw at paghingi ng saklolo ng biktima na agad nilang tinulungan ito at inaresto ang suspect. Naharap ngayon sa kasong Section 5A ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang arestadong suspect. Samantalang dinala naman si alias Jane sa Abukay Rural Health Unit para sa kukulang medical legal na pagsusuri, habang ang sanggol ay kinagigiliwan namang alagaan ng mga babaeng pulis ng Abukay. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable on Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Monday ho tayo magre-resume sa ating mahiwagan tunog, ha? Hiyang-hiya. Hiyang-hiya si Senator Amy Marcos kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagkadismaya nito sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Reaksyon ito ni Senator Amy sa pahayag ni Governor Chavit na hindi na siya kilala ng Pangulo na parang nagkaroon ng Alzheimer's matapos ang eleksyon. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Senator Amy na hiyang-hiya siya kay Manong Chavit dahil isa ito sa malaki ang naitulong sa kandidatura ng kanyang kapatid noong 2022. Sinabi pa ng senadora na ito rin ang sentimiento ng nakararaming Ilocano at mga loyalista. Malayo sa turo ng kanilang ama ang pumanaw o ang tumanaw ng utang na loob.
Makakabila na ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga benepisyaryo ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ng estratehikong partnership sa Department of Agriculture sa ilalim ng inisyatiba ng Kadiwa ng Pangulo. Ang kolaborasyon ay binansagang benteng bigas meron na sa WGP. Ito'y susi ng anti-hunger campaign ng Pangulong Bongbong Marcos na naglalayong maging accessible at abot kayang pagkain sa mga mahihirap na pamilya. Ang opisyal na paglulunsad ay ginawa sa food redemption activity sa Morsac Basketball Court sa Tondo, Maynila at binigyan din ni Secretary Rex Gatchalian na napakahalaga ang epekto ng naturang inisyatiba. Sa pamamagitan ng partnership, ang mga benepisyaryo ay maaaring makabili ng 20 pesos per kilo na bigas at ito po ay magagawa sa mga DA-accredited retailers at mga Kadiwa outlets. Kabilang sa mga inisyal na benepisyaryo ay mga solo parents, mga persons with disabilities na naka-enroll sa programa. Ang bawat pamilya makatatanggap naman ng 3,000 pesos na buwan ng food credit sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, mabenepisyo ng programa hindi lamang ang mga maliliit na kumikitang o maliliit ang kitang mga consumer, kundi pati na rin ang mga magsasaka. Halos nakatitiyak na si Senate President Chis Escudero na mananatili sa kanyang posisyon sa 20th Congress matapos nitong makuha ang suporta ng Duterte Bloc at ng magkakapatid na senador. Ito ang pinahiwatig ni Senator Bongo makarang aminin ito na suportado ng 7 senador na kaalyado ng Pangulong Digong Duterte, si Senator Chis, para manatiling Pangulo ng Senado. Bukod kay Senator Go, ang iba pang bumubuo ng Duterte Bloc o Duterte 7 Senators ay sina Robin Padilla, Rodanto Mercoleta, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Mark Villar at Camille Villar. Ito namang sa leadership, nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa partido na we will vote as one, as a block, no? Yung una, 4 kami, naging 5, naging 7. Kung sino yung makakatulong sa mga pagsusulong ng mga programa na makakatulong sa mga mahirap. Yun naman po ang pakiusap ko sa susunod na Senate President. Continuity, na hindi maantala yung mga isinulong natin ng mga programa makakatulong sa mga mahirap. At ako po ay willing to work kung nandun kami sa majority. Una rito, sinabi naman ni Senator J.B. Ejercito, 16 na senador na pumirma sa resolusyon para suportahan si Escudero upang manatiling Senate President. Bukod kay Escudero, lumutang din ang pangalan ni Senator Tito Soto na aspirante bilang Senate President. Hindi pa man formal na nagsisimula ang 20th Congress, patuloy na sa pagtatrabaho si 6th District Representative Salvador Caador Pleito. Sa kanya ikalawang termino, 2 bagong proyekto ang natapos nito. Ang pagpapatayo ng multipurpose building o barangay hall sa Barangay Buenavista, habang ang isa naman ay senior citizen hall sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ang mga proyektong ito ay tumutugma sa tawag ng kanyang bilang working congressman at sa kanyang layunin para sa serbisyong kompleto, serbisyong ramdamo. Congratulations, Caador! Maganda umaga, Pilipinas! At para ho sa mga importanteng lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 2 suspect sa pagpatay sa estudyante sa Tagum nahuli na. Sinampahan ng kasong robbery with homicide. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, nahuli na ang 2 sa 4 na suspek sa karumalduman na pagpatay sa 19 na taong gulang na estudyanteng si Sophia Marie Coquilla sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte noong Hulyo 9, 2025.
Kinilala ang mga nadakip na suspek na 17 taong gulang at 14 na taong gulang, parehong residente ng Maragusan, Davao de Oro. Ayon sa acting OIC ng Tagum City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Frederick Dilis, isinailalim na sa dental examination ang 14 na taong gulang para mapatunayan kung minor de edad nga ba ito. Naaresto ang dalawa sa isinagawang hot pursuit operation sa barangay Mangkilam kagabi. Samantala, pinaghahanap pa rin ang 18 taong gulang na itinuturong leader at isa pang 15 taong gulang na suspek. Isinampa na kahapon ang kasong robbery with homicide laban sa mga sangkot matapos mapag-alamang ninakawan at pinatay ang biktima na natagpo ang duguan at may 38 saksak sa katawan at ulo. Samantala, tumanggi ng pamilya ni Kukilya na ipailalim pa sa autopsiya ang labi ng biktima, ngunit batay sa investigasyon, walang indikasyon ng sexual assault. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin na ngayon po ay naglalayag pabalik ng Pilipinas, huwag na tayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Kung saan man ho yung stopover ho ninyo, tumuloy na lamang ho kayo sa Pilipinas, dito na bumili ng tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ito po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-0955-935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang balita sa mga motorista. Nilaunch ng Department of Transportation at ng Transportation Office ang online driver's license renewal system. Bilang tugon sa utos ng Pangulo na gawing mas accessible ang government services sa publiko, simula po kahapon, pwede nang mag-renew ng driver's license sa mga motorista gamit lamang ang eGov app. Ibig sabihin, hindi na kailangang pumila o pumunta sa tanggapan ng LTO para lamang mag-renew ng lisensya. Lahat ng proseso sa pag-renew ng lisensya mula Driver's Enhancement Program, medical at payment ay pwede na rin gawin gamit ang eGov app. Kapag nag-print na ng lisensya, pwede na rin itong ipa-deliver na lamang sa inyong bahay. Bahagi ito ng pangako ng pamahalaan na isulong ang digitalization para mas mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko at mas mapadali ang mga government transaction para sa ating mga kababayan. Pwede naman pala. Bakit ngayon lang? Sinuspende ng 3 buwan o 90 days ang lisensya ng 6 na driver ng sports car matapos na mag-viral sa social media ang kanilang car racing sa Tagaytay City. Sa Facebook post ng Department of Transportation, sinabi ni Secretary Vince Dizon na hindi nila papayagan ang responsableng pagmamaneho sa kalsada na maglalagay sa kapakamakan ng mga inosenteng road user, kasama na ang mga commuter at syempre mga pedestrian. Sinabi ni Secretary Dizon, tugon nila ito sa direktiba ng Pangulong BBM na gawing ligtas sa mga kalsada sa lahat ng mga road users. Kasama rin sa post ng DOTR ang show cause order na ipinataw nito sa driver ng sports car na sangkot sa naturang insidente. Inatasan ang mga ito na ipaliwanag sa LTO sa July 14, Lunes, kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang lisensya. Department of Justice pinag-aaralang magpasaklolo sa Philippine Airport sa pagkuha ng teknolohiya sa Japan para po naman sa paghahanap ng mga missing sa bungero. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Department of Justice. Giselle? Ang tulong ng Giselle, sandali Giselle, nagluloko yung linya mo, putol-putol eh. Paki-establish mo nga uli si yung linya ni Giselle, ha?
para mas maintindihan ho natin yung kanyang kinikwento. Huwag mo kayong mag-alala, ganyan ho talagang mga linya ng telco sa Pilipinas. Ha? Kundi ho pupugak-pugak, puputol-putol. Kayo na muna mulan eh. Kaya pumangit ho yung signal. Wala nang ulan. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga kaibigan natin dyan sa Smart at Globe. 3 barangay at 3 bayan sa Benguet na nanatiling isolated dahil naman sa landslide sa Provincial Road sa bayan ng Kapangan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag de Bigan Romy. 3 barangay sa lalawigan ng Benguet ang nanatiling isolated dahil sa nangyaring pagguho ng lupa sa Sakboroy section sa Amburayan Boneng Provincial Road sa Kapangan, Benguet. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makadaan ang mga residente sa Barangay Bokloan sa Kapangan, Barangay Boneng sa bayan ng Atok at Barangay Lubo sa Kibungan. Ayon kay Kapangan Mayor Harris Dizon Jr., masyadong malaki ang dami ng lupa, bato at punong kahoy na bumara sa kalsada. Kaya kahit merong ginagamit na backhoe at loader para sa clearing operation, ay matatagalan ang pagtanggal nito. Tinatayang 1 linggo pa bago tuloy ang malinisan ng malaking landslide na nangyari noong pang-araw ng Lunes, Hulyo 7 ng taong kasalukuyan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan na epekto ng habagat. Maliban sa naturang kalsada, hindi pa rin madaanan ang bahagi naman ng Buwa, Datakan sa Governor Bado Dangwa National Road na dulot ng landslide at kasalukuyan na konstruksyon ng naturang kalsada. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Diyos te Gina, okay na si Giselle? Pangit pa rin ang signal ni Giselle, ha? 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo, ha? Ngayon, sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas maganda pong benepisyo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay Lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, na-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog, para malabanan ng puyat, pagod at stress. Yun bang kahit na ikaw kulang sa oras ng tulog, pagkagising mo hindi masakit ulo mo. Bakit? Nakapag-ultabayo. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo? Kung kayo po may mga katanungan pa, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin bago itong numero nila 0931-033-2871. May mga medical experts po nakastambay dyan para sagutin ang inyo pong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At kung ngayon pa ho kayo bibili avail the 10% discount. Bumili online sa ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para po ma-avail ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, on the way na kaya. Okay, pero okay na si Giselle. Giselle, hindi pa rin, pangit pa rin ang signal. Okay. On the way na siya patungo ng lake. Isang dump truck naman ang nahuhulog sa drainage canal sa bayan ng Leyte. Isang patay, 14 ang sugatan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Isang patay, 14 ang sugatan matapos mahulog sa drainage canal ang isang dump truck sa bayan ng Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima na nasawi na si alias Oliver, 38 anyos, construction worker, residente sa bayan ng Kapaukan, Leyte. Sugatan naman 13 katrabaho ng biktima, kapwa construction worker at ang driver ng truck na nakilala kay alias Ricky, 44 anyos, ng barangay Baculanad, driver ng wheelbarrow sand and gravel. Nangyari insidente sa National Highway, barangay Calagisi, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, mga biktima ay nakasakay sa dump truck papunta sa kanilang trabaho.
galing Kapaukan papuntang Barangay Kalagisi sa Leyte-Leyte. Pagdating sa naturang barangay na wala ng kontrol ang Manibela ang dump truck at nahulog sa drainage canal. Resulta, nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima at ang driver kaya tinakbo sa Municipal Rural Health Unit. Subalit idideklara na dead on arrival si alias Oliver ng attending physician. Ang 14 naman na mga pasahero at ang driver ay inilipat sa OSPA Ormoc Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. May butag diyan sa mga taga-Bantayan Island, Cebu. Nagsama-sama ang mga umuusbong na lider ng Kamara, sina Representative Andrew Julian Romualdez ng Tingog Party List, Javier Miguel Benitez ng Negros Occidental, si Ryan Recto ng Batangas at Brian Paul Manzares ng FPJ Panday Bayanihan Party List sa isang working lunch na upang magpalitan ng ideya at mga pananaw ukol sa paggawa ng batas, paglilingkod sa bayan at mabuting pamamahala. Bilang mga bagitong mambabatas, sinalakay ng 4 ang mga aral na kanilang natutunan mula sa isinagawang executive course on legislation na nakatuon sa mga prioridad sa legislatura upang magdala ng pambansang kaunlaran sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang talakayin ang posibleng pagtutulungan sa mahalagang reforma sa polisiya, estratehiya sa pagpapaunlad ng mga distrito at mga panukalang magpapalakas sa pananagutan sa susunod na 3 taon. Ang mga mababatas ay kabilang sa ikalawang batch ng mga kalahok sa 3 araw na executive course on legislation. Inorganisa ito ng Kamara sa tulong ng Center for Policy and Executive Development ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. Ang programa ay dinisonyo upang higit na palalimin ang kapasidad ng mga kasapi ng 20th Congress sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Muling inihain naman sa Kamara de Representantes ang isang panukalang batas na naglalayong makumpiska ng gobyerno ang lupa na iligal na napunta sa mga dayuhan. Ang panukala ay nabuo mula sa isinagawang investigasyon ng Quad Committee noong 19 Congress kung saan nabunyag na pagmamayari ng mga lupang may mga pagmaaring lupa ang mga dayuhan kung saan itinayo ang Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO at nagkaroon ng maraming illegal na aktibidad. Ang House Bill 1628 o Civil Forfeiture Act ay inihain sa 20th Congress sina Congressman David J. Suarez ng Quezon, Bienvenido Abante ng Maynila, Romy Acop ng Antipolo, Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, Ernesto Dionisio ng Maynila, Rog Gutierrez ng One Rider Party List, Lord Swan ng Cagayan de Oro at iba pang mga mababatas. Ang panukala ay personal na hinahain ni Rotega Abante at Luistro, kasamang iba pa sa Bills and Index ng Department Bills and Index Department ng Kamara. Ang naturang mga mababatas ay membro ng House Quad Committee ng 19 Congress na nag-imbestiga sa pagpupuslit, identity fraud at mga krimeng kinasangkutan ng mga dayuhan, lalong-lalo na yung mga sabit sa POGO. Patuloy naman ang pagpapalawak ng SM Prime Holdings sa kanilang mga opisina sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng paglulunsad ng Core Tower 3, isang 3 palapag na gusali sa loob ng SM City Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Alexis Ortiga, ang head ng SM offices, bukas na sila para sa mga nagnanais mangupahan sa mga Core Tower 3 gaya ng Business Process Outsourcing o mga BPO company. Layunin ng proyekto na palakasin ang atraksyon sa Southern Tagalog para sa mga kumpanya ng BPO na naghahanap ng lokasyon sa labas ng Metro Manila. Matatagpuan ang The Core Tower 3 sa loob ng SM City Santa Rosa Complex. May sukat na abot ng 27,000 square meters para sa office space. Malapit din ang gusali sa South Luzon Expressway at Cavite Laguna Expressway o CALAX at inaasahang makalilikha ng mas hindi bababa sa 6,000 trabaho para sa mga gagamit sa naturang establishmento. 10 taong gulang na batang lalaki sa Northern Samar, dead on arrival naman sa ospital matapos na malunod sa ilog habang naliligo. Nako, bantayan natin yung ating mga chikiting, lalong-lalo na pagka nag-outing. Detalye na balita mula kay Jane Kalit Bantayan, RH34. Jane, good morning.
Dead on arrival naman sa ospital ang 10 gulang na batang lalaki dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na malunod sa ilog ng Barangay Trujillo, Bayan ng Bubon, Northern Samar. Nanaganap ito kahapon lamang July 9, alas 5 ng hapon. Ayon sa report ng mismong barangay, naliligo lamang sa ilog ang nasabing bata na kilala sa kanyang pangalan na si Frederick nang bigla na lamang itong malunod at nakita na lamang ng ilang mga batang naroon sa lugar na nasa ilalim na ito ng tubig. Agad naman ay pinagbigay alam ang pangyayari sa mismong ina ng biktima. Napag-alaman na sinubukan pa itong isailalim sa CPR ng mismong kanyang lulo habang hindi pa dumarating ang ambulance. Agad itong isinugod sa ospital ngunit diniklara itong dead on arrival ng doktor. Wala nakitang foul play kung kaya tanging pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jane Galit Bantayan. Naging emosyonal si Senator Bongo nang manawagan sa publiko na ipagdasal ang dating Pangulong Digong Duterte na ayon sa kanyang pamilya butot balat na ngayon. Ayon kay Senator Go, lubas siyang nalungkot nang mabalitaan ang kalagayan ngayon ng dating Pangulo at miss na niya ito. Dahil dito sinabi ni Senator Go na suportado niya ang resolusyon ni Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa na nananawagang pauwiin ang dating Pangulo na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, makiisa po ako doon sa resolution na ifa-file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Ganda Umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4. Flash Report. Flash Report! Nasaksihan ngayon lamang ni Sherwin Alparo isang kotseng sumimplang sa Rizal Avenue, Caloocan. Sherwin. Yes, Kuya Angel, nakatihaya pa rin. Napatawag ngayon dito. Kasi pag ang kotse nakatayo, pero kapag nakatagilid, nakatihaya. Ganon ba? Hindi, nakatagilid yan. Nakatagilid. Nakatagilid. O, tihaya. Pagka yung bubong nasa daan. Sa isang side yan. O, nakatagilid. Nakatayo ang kotse sa kanyang kaliwa, sa side. Ito yung matapos na kumanto at sumemplang ng mabangga sa isang malita poste. Sa may kabaan ng Rizal Avenue, sa may kanto nitong 3rd Avenue dito sa Caloocan City. Itong naturang sasakyan ay isang Mitsubishi Mirage na may plakang Nancy Kilo Papa 9528. So isang TNBS service at minamaneho ng driver na, Kuya, okay lang, makakausap ka namin. Ano nangyari dito? Sa DZRH? Okay. Kuya, ano nga pangalan ba, Kuya? Gabriel po. Paano nangyari, Kuya? Nakatulog po ako eh. Pagod? Opo. Napagod? Problema din po. Problema po sa windows. May pinagdadaanan? Opo. Ako, may pinagdadaanan ng bigla na lang tumalpok ka, parang gano'n tumalpok. Opo, napapikit po ako eh. Tapos, ayun, wala na, biglang nagising ka na, nakatagilid ka na. Opo. Okay naman, wala ka na masugat o ano? Wala naman po, dumugo lang po ilang na bunggo po siguro. Paano to? Ano mangyayari dito? Hintay mo na lang muna yung investigasyon ng polis, Sherwin. May insurance May naman. insurance. Yun, ako yung agent. May insurance naman. Yun nga lamang, siyempre, abala din sa trabaho mo. Opo. Medyo abala sa trabaho, Dapat ingat. Oo. Yun din, paalala natin sa mga kababayan natin, huwag masyadong magsipag, magpahinga din. Dahil bigor mo, sa sobrang sipag mag-ikot, tignan mo nangyayari. Nakakalimutan yung pahinga na aksidente. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bato Alfaro, DZRH,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Balikan muna natin si Giselle Ricaport na ngayon ay patungo dyan sa Talik. Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Pinag-aaralan ng Department of Justice na hingi ng tulong ng Philippine Air Force upang mabilis na maibiyahe ang hiling na teknolohiya ng Pilipinas mula sa gobyerno ng Japan. Para daw yan sa pag-aanap sa mga missing sa bungero na dito umano sa lawa ng Taal itinapon. Partikular na tinukoy ni Justice Asek Nico Clavano ang Sonar ROV o yung remotely operated vehicle na malaki anyang tulong para sa pagmamap sa lakebed. Paliwanag ni Clavano, masik kasi may sumisid na mga technical diver, magiging bahirapan yung pagsasagawa ng sea mapping dahil murky o malabo at malumot yung tubig ng lawa, maliban na lamang kung mayroong teknolohiyang gagamitin kagaya ng sonar ROVs. Mayroon na anyang informal exchanges ang DOJ at ang Japanese government matapos silang magpadala ng liham para manghingi ng technical aid. Kinumpirma naman ni Commodore Jeronimo Tovilla, ang commander ng Coast Guard District Southern Tagalog, na magde-deploy din daw sila ng sariling ROV at ng mga drone sa pagsisimula ng search and retrieval operation ngayong Biyernes. Mahigit 30 diver mula sa PCG ang salitang ide-deploy. Araw-araw daw yan para sa pagtatangkang mahanap ang mga labi ng mga missing sa bungero na dito nga daw sa lawa ng Taal itinapon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Suportado naman ng Department of Budget and Management ang panukalang budget modernization ni House Speaker Martin Romualdez o yung House Bill No. 11. Lain ng panukala na ipatupad ang cash-based budgeting system kung saan tanging mga proyekto at serbisyong natapos sa loob ng fiscal year ang babayaran ng gobyerno. Kumpiyansa si Budget Secretary Menga na Pangandaman na kung may sasabatas ang panukala, mapapalakas nito ang budgetary process mula sa pagbalangkas ng pondo hanggang sa paglabas at paggamit nito. Nais din ni Pangandaman na magkaroon ng manual of operations nagsisilbing parang Biblia sa wastong pamamahala ng budget. Sa katunayan, sinabi bahagi niya ng Common Legislative Agenda ng LEDAC ang nasabing panukala na noon pang nakalipas na taon ay isinampa pero hindi umusad dahil sa iba pang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Isinusulong naman ni Leyte First District Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagreforma sa Bank Secrecy Law upang mas epektibong malabanan ang korupsyon, money laundering at iba pang financial crime na sumisira sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa ilalim ng House Bill No. 7 na inihain ni Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress, aamyendahan ang Republic Act 1405 upang payagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na siyasatin ang mga deposito sa bangko, kabilang ang foreign currency accounts na iniuugnay sa illegal na aktibidad. Kasama sa umakda ng panukala ang Tingog Party List. Ayon sa kanila, bagamat orihinal na layunin ng batas ay palakasin ang tiwala ng publiko sa sistemang pagbabangko, ginagamit na rin ito ngayon bilang taguan o magagamit din ito para mawakasan ang paggamit ng batas bilang taguan o panangga sa iligal na aktibidad gaya ng money laundering at iba pang uri ng katiwalian. Libo-libong modern-day heroes naman ng mga overseas Filipino workers na malayo sa kanilang tahanan ang hindi lang bibigyan ng palakpak nitong hindi lang nabigyan ng palakpak nitong nakalipas na weekend. Alam po ninyo, nakatanggap din sila ng makaantig na damdaming panawagan upang baguhin ang kanilang ipinapadalang pinaghirapan sa pamamagitan ng pinagmulan ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng lupa at ang kanilang kinabukasan para maging bukirin na hinog sa posibilidad. Ang lalim ng linya, no ha? Inilunsad ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service sa pakikipagtulungan ng Office of the Agriculture Counselor to China at Development o Department of Migrant Workers ang usaping Agribiz. Ayan. Ito po yung Forum on Agribusiness Opportunities in the Philippines sa Macau. Nangyari ito June 28 at sa Hong Kong naman noong June 29. Ang dalawang araw na aktibidad sa Kambal na lungsod ay umakit sa 240 na mga kalahok.
87 po sa Macau, 127 naman sa Hong Kong. Lahat sabik na masiyasat ang agribusiness bilang tulay sa kanilang pag-uwi at maging dahilan ng pananatili na sa Pilipinas. O nga naman, para hindi masayang yung kanilang pinagpaguran doon. Sa pamamagitan ng praktikal na patnubay, mga kwento ng tagumpay at malinaw na pagpapakita ng suporta ng gobyerno, ang pulong ay nagbukas ng bagong pintuan sa mga OFW na maghanda upang baguhin ang kanilang pagbabalik bansa para sa umuunlad na pakikipagsampalaran sa sektor ng agrikultura. Mula sa mahigit 138,000 na mga OFW sa Hong Kong at mahigit naman sa 26,000 mula sa Macau, pinili ang mga lokasyong ito dahil sa kanilang malakas na overseas Filipino communities at potensyal sa inisyatiba ng reintegration upang solusyonan yung kanilang pangambang walang mapuntahan pagbalik ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng usapang agribis, nadiskubre ng mga kalahok ang landas na maging entrepreneur at syempre naniniwala silang hindi madali pero may gagamay sa kanila. Umaga, Pilipinas! Newly identified drug personality, huli naman sa bypass operation. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo mula sa Pangasinan. Masantos siya kabasan, Itzekiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang 27 anyos na binata, newly identified drug suspect na residente ng Barangay Pantal, Dagupan City matapos itong masakoti sa buy-bust operation. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit sa Fish Market sa syudad alas 12:12 ng madaling araw kung saan nakabili ang kanilang asset ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu sa suspect kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 5 gramo ng mga street drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din sa pag-iingat nito ang ginamit na mark money. Kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Fajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 5. Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Muli magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa South Korea. Kay Selma Tariman, kay Bong Abad dyan po naman sa Tokyo, Japan. Ohoy gozaimasu. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan sa Norte. May buntag sa mga higala nato sa Visayas ug Mindanao. May nga aga sa makaturan tanan sa Negros. Buenos dias sa mga taga Zamboanga. Alam ba ninyong winakasana ng Transportation Security Administration ng Estados Unidos ang kanilang polisiya ang kinakailangan magtanggal ng sapatos ang mga pasahero sa mga paliparan sa Amerika bilang bahagi ng kanilang security check. Sa anunsyo ng Department of Homeland Security Secretary na si Christine Noem, bahagi ito ng kanilang hakbang para mas gawing maayos at maginhawang karanasan ng mga biyahero sa kanilang paliparan. Unang ipinatupad ang nasabing patakaran noong pang 2006 matapos na subukang pasabugin ni Richard Reid, isang British, ang isang eroplano gamit ang pampasabog na itinago sa kanyang sapatos noong December 2001. Si Grace Castañeda ng Pag-asa, kasama na natin. Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin yung umiiral yung habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan hanggang sa malalakas po na pag-ulan yung posibleng maranasan
sa Western Visayas, Negros Island Rizon, Palawan at Occidental Mindoro. Dulot nga po ito ng habagat. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan at mataas din yung chance ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila, maging sa buong bahagi ng Mindanao, rest of Visayas, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Kaya patuloy pa rin pong pag-iingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also kapag tayo lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga pag-ulan nito. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may posibilidad pa din ng mga biglaan ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng habagat. Samantala, yung minomonitor naman po natin na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility, yung nasa silangan po ng extreme northern Luzon. Huli po itong namataan sa line 2,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mataas pa rin po yung chance nito na ma-develop at maging isang ganap na bagyo, ngunit mababa po yung posibilidad na ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility, and wala rin po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. E nakita po natin sa mga susunod na araw, yung habagat pa din po yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay Manu, mukhang nasa linya na rin natin si Boss Brian Posada. Sana para mapag-usapan din ho natin yung tigyawat ho ng mga bata. Bakit yung pakikilaman natin yung tigyawat ng mga bata? Kasi mag-i-exam. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin ngayong araw nito, proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pamahalaan, tiniyakan tulong ng 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Magic 6. Ito yung hinarang po ng mga Houthi pirates. Detalye na balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan na ibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa 17 Pilipinong tripulante ng MV Magic 6 at kanilang pamilya. Pauwi na ngayong araw ang 17 Pilipinong seafarers mula sa Djibouti sa East Africa. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, whole of government ang assistance sa mga tripulante. Kabilang dito ang pinansyal na tulong, humanitarian, medical and psychosocial counseling assistance at iba pang uri ng suporta mula sa iba't ibang ahensya, kabilang ang DOH, DSWD, TESDA at DFA. Nailigtas ang mga tripulante matapos atakihin ng mga rebelde ang MV Magic 6 habang naglalayag sa Red Sea malapit sa Hodeida, Yemen noong Linggo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, house arrest kay dating Pangulong Digong, iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Irish 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano sa pamahalaan na hilingin sa International Criminal Court o ICC na payagang isailalim sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain ito ng resolution sa Senado para dito. Mungkay ni Cayetano isailalim sa interim release ang dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands. Ito ay dahil sa paniniwalang ang sino mga akusado sa krimen ay pinaniniwala ang inosente hanggat hindi na patutunayang guilty. Maliban pa sa katwiran na may edad na ang dating Pangulo at may malubhang karamdaman. Kahit na isailalim sa interim release ang dating Pangulo ay patuloy pa rin gukulong ang kanyang kaso. Sa dulo ng lahat ay kung totoong tungkol sa humanity ang kaso ng dating Pangulo, ay narapat lamang na pakinggan ng gobyerno at ng ICC ang mungkahing ito. Una nito isang resolution ng nilagdaan ng mga pro-Duterte senators para ibalik sa bansa ang dating Pangulo.
Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, try natin kung okay na si Brian Posada. Sir Brian, good morning. Yan, good morning, Kong Ayun, Angel, at sa alamin mga natin. tagapakinig natin at nanonood sa DCRH. Oo, alam mo naman ang mga telco natin, talagang magandang serbisyo pagka umuulan. Ano, ha? Anyway, marami kasing mga kabataan ngayon na problema, Sir Brian. Ano, lalong-lalo na yung mga sasabak sa examen, ilang araw silang napupuyat, tsaka yung iba may mga hormonal changes. Naglalabasan yung mga tigidig sa mukha. Ano, ha? Ito yung mga panahon kung saan yung mga 16, 14, 15 na mga kabataan natin nag-iisip ng kung ano-anong pwedeng gamitin sa kanilang mga mukha para mabawasan ang tigyawat. Ito personal experience nung isang kakilala ko, actually pamangking ko, ha? And after trying everything, sabon, kung ano-anong mga pinapahid sa mukha, nung try niya daw po ang Ultabayo, nag-improve ba at unti-unting ang tawag dito, natuyo yung kanyang mga pimples. Baka lang meron tayong scientific explanation bakit yun. Okay, actually, Kong Angel, kasama dun sa mga trials na binabanggit natin, no? Meron talaga siyang trials na nagamit siya para mapaganda yung skin, meaning hindi masyado mag-produce na mabawasan yung pimples na experience. So, paliwanag natin yung science behind that, why this happens, no? So, simple lang yung formula kasi sa pimples. Para magkaroon ka ng pimples, what happened basically, your body will produce the oil or yung sebum na tinatawag natin. No? And normal naman na nagpo-produce tayo. Yun lang minsan pag nagkakaroon ka ng hormonal changes, no? Na trigger yon na nagre-release siya ng mas maraming oil. Kaya yung iba mas nagiging oily yung skin. Now, again, the formula na magka-pimples ka, oil, dead skin, no? May dead skin cells plus the bacteria, no, na nasa skin natin na pwedeng magkaroon ng magkaroon ng growth, no, doon sa area kung nasaan yung oil natin, no, doon sa ating mga hair follicles. And overreaction, no, ng immune system natin that leads to pimples. Now, ang pimples, multiple types 'yan, no? Hindi yan tinatawag lang natin generally na parang pimple siya, pero iba't ibang uri yan. No? May tinatawag tayo na whiteheads. No? Yun yung mga maliliit na may puti sa gitna. So, ibig sabihin nun, hindi nakalabas yung, yung pinaka-oil nun. Hindi siya na-expose sa hangin, kaya siya whitehead. Kapag na-expose na siya sa hangin, nagkakaroon siya na parang itim na tuldok, that's blackheads. No? So, yung mga namamaga na, pero wala pang nana, usually dahil yan sa nagtitrigger na yung immune response natin. So kapag may nana na yan, ibig sabihin nagre-react na yung immune system natin kasi may infection na siya, no? Ang nodules medyo malalim, matigas yan, no? na tsaka masakit, no? Yung cyst naman halos papunta na yan sa pigsa. So mahalaga kasi dito na para maiwasan natin yan, number one is mahalaga na meron kang normal na skin microbiota or microbial flora. Ano ibig sabihin nun? Kasi yung balat natin has good cells, good bacteria. No? So the good bacteria actually helps you to protect against the bad bacteria, no? Tulad ng mga acne-causing bacteria natin, no? Tapos, ang maganda dyan, kapag maganda yung skin flora mo, nababalance din natin yung pH sa balat, no? Napipigilan yung overgrowth ng mga harmful microorganism and also, nakatutulungan yung immune system natin, no? Na makilala at makarespond. So, for example, when the patient takes a Lactococcus lactis strain plasma, alam naman natin na ang function, no, ng Lactococcus lactis strain plasma, number one, it regulates inflammation, no? Meaning immunomodulator siya, hindi nagiging overreactive yung immune system natin. Again, babalikan natin yung formula, no, for having pimples. The oil and your yung microorganism natin, pamamaga, no, dahil nga nabablock yung pores. Now, hindi overreactive yung immune system mo. Kaya makikita mo nagkakaroon ka ng pagbalanse
Tapos nababalanse din yung good and bad microorganism in your skin. So meron kang protective barrier dahil stronger din yung immunity mo, better yung response ng immune system mo, mas mabilis na nawawala yung infection. And that's the reason why nakikita na mas lumilinis, mas nag-i-improve yung skin nila. So yun yung mahalaga na maintindihan natin. It's always a combination of these things. Tapos hindi siya pwedeng kahit ano lang yung ilagay natin sa skin natin. Depende yan sa type ng pimples. Pero holistically, makakatulong yung Lactococcus lactis because it balances the skin microbial flora. It is an immunomodulator, therefore hindi nagiging overreactive, no? Nagkakaroon ng overreaction ng immune system. Okay, baka naman sabihin ng iba, teka muna, mag-take ako ng Lactococcus lactis plasma, ano ha? Para mabawasan ako ng pimple. Pero magpupuyat ako. Hindi, no? Okay. Dahil nagpa-promote ka naman ng deep sleep, right? So, napapahinga rin yung skin mo. Pero again, kailangan balanse pa rin yan. You still go for the number of hours ng sleep. Tsaka mahalaga kong, Angel, yung paglilinis ng mukha. Minsan kasi yung mga kabataan, di ba? Pag nakakita sila ng pimples, na-stress na yan eh. Na parang, ito na, naglalabasan na sila. So, kung ano-ano nilalagay sa mukha nila. Number one, you make sure na yung mga skin treatments natin or even mga nilalagay natin sa balat, non-comedogenic, meaning hindi nakakabara sa pores. Baka kakalagay nila nababara yung pores nila, ay lalo nagkakaproblema. Yan. So, number two, hindi mo dapat pinapatay lahat ng microorganisms. There should always be a balance. Okay. May good microorganism ka dyan. So yung mga strong na astringents, it may kill also the good microorganism. Nawawala yung balance, nawawala yung barrier mo, kaya lalong nagkakaroon ng trigger sa tigaw. Okay. Mahalaga hong i-manage natin to kasi mahal na hong magpa-doktor pagdating ng panahon. Ano, ha? Alam mo ninyo, pagka nagkaroon na kayo ng mga uka-uka sa mukha, di ba? Ang hirap na ho i-treat niyan, lalong-lalo na pagka pinabatak nyo, talagang nagkakaroon ho ng marka. Ano, ha? Kaya hindi sinasuggest yung iba pinuputok eh. No? Yun nga, yung iba pinuputok. Pinuputok, you don't do that. Your body will heal naturally. So, usually pag may pamamaga, again, Lactococcus can help in balancing that, but a warm compress would do. Warm compress. Yeah, i-warm compress siya, wag puputukin para hindi siya magkaroon ng scar. Kasi kusan lalabas naman, di ba? Magkukusang lalabas. Pag nag-warm compress ka naman, kusa naman yan na mawawala yung inflammation tsaka yung infection yan, tapos hindi siya magkakos ng damage. So, yun lang, wag ipapop. Tapos pag medyo malalim na talaga, matigas, masakit, no, yung pimple, you really have to consult your dermatologist kasi possible may oral meds ka na. But again, ang sabi natin lagi, mild cleanser. No? Mild cleanser could do. Non-comedogenic, hindi nakakabara, of course. And then, yung mga clay mask could help. No? Yung harsh scrubs, avoid it kasi baka lalong magsugat. Pag nagkaroon ng lesion yan, papasok yung microorganism doon. Plus oily pa yung, mabilis pa yung production ng oil nila. Talagang formula yan for pimples. Okay. Mga teenager kasi kadalasan nakakaranas nito, Sir Brian. So, for how long are they going to take Ultabio? Ano ba? Gumaling na, tigil na sila. Okay na. Well, ang Ultabio kasi is to maintain na maganda yung immune response natin. At again, kung mga kabataan din ang pinag-uusapan natin, syempre ang dami rin stress sa school, no? So maganda they take it regularly. Kung medyo malala yung pimples, no? What we recommend, of course, go for the ideal dose natin na 2 na kapsula every day, no? Tapos pagka nakita nila, parang okay na, just maintain it at 1 para maganda lagi yung immune response natin. Dahil hindi naman natitigil yung production ng oil natin, no? Aside from regular cleansing of your face, you maintain a healthy immune system para glowing ka from within. Okay. Last point, may lumabas na pag-aaral, yun daw Ambroxol, nasa clinical trial stage ngayon, ginagamit para mapigilan o ma-delay ang Parkinson's disease o yung dementia. Again, ano kaya natin ito nililinaw mula po sa mga eksperto, mas kabisado nila yung mga gamot na katulad ho nito. Although ito ho ay ligtas na inumin, yun daw pong
human consumption ay hindi pinapayagan sa Canada at saka sa Australia. Bakit? Kasi, okay. So yung Ambroxol na related to the Parkinson's, right? Underway pa yung clinical trial niya, no? Okay. So merong active and progressing na clinical trial tayo. Around phase 2 and phase 3 siya. Usually pagka ganito, hindi pa talaga siya ma-recommend, no? Na pwedeng ito yung gamitan for Parkinson's disease, no? Dahil nga, again, hindi pa Hindi pa kumpleto. hindi pa full yung trial natin. We're just doing phase 3. Again, during clinical trials, may mga may mga exclusion criteria ka pa, meaning mga hindi kasama dun sa study. So hindi pa siya yung for bigger population, and dapat yan may close monitoring. So yes, there is an active and progressing, no, na trial, pero wala pang final na lumalabas, no. So Ambroxol is safe then, no, but it crosses into the brain that elevates your na-elevate niya na yung early signs of stabilizing motor and cognitive symptoms. Again, hindi pa confirmed yung effect niya, pero may magandang result so far in the initial clinical trial. So, yan yung isa sa mga inaaral nila. Kung may nabanggit, minaas ka kanina, yung sa Australia, nga ulit? Oo, bakit daw, hindi daw ito ginagamit for human consumption sa ilang bansa sa Canada at Australia? Would you know? Okay, kanya-kanya kasi silang guidelines, no, for each country, no. Pero nire-review yan usually naman sa mga each country. Pero approved kasi siya ang Ambroxol in most countries, no. Europe, even in the Philippines, no. Based doon sa mga initial, parang it's not registered for use in Australia. So usually kailangan kasi registered yung gamot, no. So yun lang, hindi siya registered yung Ambroxol sa Australia and sa Canada, pero for other countries it's used naman. Okay. Katunayan, yung pong clinical trial ay ginagawa sa Lawson Research Institute ng St. Joseph's Healthcare sa London. Ano ho? Ano ba sa ito? Ambroxol. Oo, sa Ambroxol. Ano ba ito? Generic name ba yung Ambroxol? O brand name? Yes. Generic. Yan yung yan yung molecule niya. Okay. So at least, pero baka mamaya bigla niyong painumin yung mga matatanda, ongoing pala yung clinical trial. Gamot sa ubo yan. Ongoing. Oo, kung wala namang ubo, huwag yung painumin. Tinitignan kung pwedeng i-repurpose, pero dahil nga phase 3 so we wait. No? Wait, maganda yung result, but we have to wait. Okay. Sir Brian, maraming salamat pagkakataon. And again, para ho sa ating mga kababayan na may mga concerns pa tungkol po sa kanilang kalusugan, hindi lamang po sa Ultamayon. Mag-text ho kayo, may mga medical experts ho tayo na naka-standby sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. Sir Brian, maraming salamat. Magandang umaga po. Happy weekend. Thank you. Good morning. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Samantala, sumipa na sa 828 naman ang kaso ng hand, foot and mouth disease sa Negros Occidental ngayong taon. Sa datos ng Provincial Health Office, 246.44% na mas mataas ito kumpara sa 239 na kaso lamang na naitala noong 2024. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang edad 10 taong gulang o 1 hanggang 10 taong gulang. Dahil dito sinuspindi na ng EB Magalona Mayor na si Matthew Luis Malacon ang klase sa EB Magallona Elementary School ngayong araw na ito. Gayon din sa Nangka Elementary School at sa lahat ng Child Development Center sa lugar bilang pag-iingat sa patuloy na pagkalat ng sakit. Ang hand, foot and mouth disease ay isang karaniwang sakit sa mga bata dulot ng enteroviruses 71 o EV71 kung saan nagkakaroon ng sugat o lesion sa kamay, paa, bibig at maaaring sa puwet at hita ng pasyente. Karaniwang kumakalat ito sa pamamagitan ng sumusunod: person-to-person contact, respiratory droplet na kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing, ubo at pagtalsik ng labay habang nagsasalita at paghawak sa kontaminadong bagay gaya ng mga palaruan. Umaga, Pilipinas. 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay Tugatog, Malabon City, ilakas na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang gwapo ni Sherwin Alparo. Barangay Tugatog, Malabon. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga pauwi ng Pilipinas, magpasalubong ng imported na tsokolate, meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya i-check daw po ninyo yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. Yan po ay nasa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders nyo, i-course through nyo sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang tangerine chocolate na gawang Pinoy, 100% gawang lokal but taste and looks global. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 5:25. Yun, 29 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, happy birthday muna kay Attorney Ed Iscueta. Boss Ed, happy birthday. Ka-birthday niya si Boss Arnold Perez. Yan po ay mga poging mapitagan o miyembro po ng Class 18 ng PMA. Happy birthday, Attorney Ed Iscueta at kay Boss Arnold Perez. At magandang umaga ho sa mga Pilipino. Proud ba kayo? Number 1 tayo pagdating ho sa sugal. Sa buong Southeast Asia daw po, ang Pilipinas ay top-notcher, biggest gambling nations in Asia. Yung ano pa lang yan yung legitimate pa lang yan yung illegal hindi pa yung mga nagmamasyaw, nagweweteng. Mga presyo ng isda sa Bonifacio Market sa Caloocan tumaas. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May bundag ako Angel, ginto ang presyo ng ilang isda, lalo na ngayong apektado raw sila ng tuloy-tuloy na pagulan at high tide. Ang hasa-hasa ko Angel na dati mabibili mag-itisang daan, ngayon 360 to 380 ang kilo ng hasa-hasa. Yung alumahan 340 hanggang 350. Habang yung sabing bako-bako, yung malalaki, dati nakakabili tayo ng 170 to 180. Ngayon, nasa 240. Habang yung pagi, kung gusto mo naman ng medyo maganda-gandang pang kilaw, sabihin nila, o kaya pang kinataan, itong pagi. Itong pagi na sariwang-sariwa, mabibili mo ng 200 pesos yung bawat kilo. Yung bangus ko yung Angel, mabibili pa rin ng 160 hanggang 240. Yung galunggong, ito yung mahal. Alam mo ba yung mga siguro 3 inches pa lang ang laki, 200 ang kilo. Yung malalaki naman ay mabibili mo ng 250 to 260. Sa sugpo, ito mas yung bumaba yung sugpo ngayon, makakabili ka ng 380 ang kilo at ang pinakaman nito ay 900 bawat kilo. Yung presyo naman na Kuya Jel ng karne, ang manok ay 240. Ang itong karne naman, ang laman ay 370. Medyo tumas dito ng 10 piso. Ang kasim, 370. Ang pork chop, 380. Yung giniling, 380. At yung pata, 360 hanggang 380. At yung lepo naman, ito yung 420 pesos bawat kilo. Yung mahilig sa kambing, ito, 500 ang kilo. Ang pulot pa ay 460. 500 ang kilo ng kambing, ha? Sus. 500. Mukhang isa presyo ka ng mga palengke ko, Angel.
Pero matagal din na pa ako sa 480 itong taon lang na ito tumaas, mga 500. Dahil tumataas na rin daw yung supply at isa ng kakaupusan galing pa sa malalayong probinsya ang supply nito. Ang presyo naman ng mga gulay, ang kamatis ko Angel ay 40 hanggang 60. Yung talong 80 hanggang 100. Mas mataas pa rin yung presyo ng bilog. Ang ampalaya 120 yung bilog, 80 hanggang 100 din yung mahaba. Ang luya 180, sibuyas 140, bawang naman 160 hanggang 140 hanggang 160, yung sayo 50 pesos. 70 hanggang 80 naman ang repolyo, pechay bagyo 60 hanggang 70, yung Tagalog 80, yung patatas 40 hanggang 60 pesos. Yung siling labuyo, ito medyo bumalik sa 100 mula sa dati 70 dahil tag-ulan. Sabi nga tag-ulan lagi kaya minsan na-apekto din sila ng supply. Yung Kensai na hindi nagbabago presyo, 700. Ang broccoli, 220 bawat kilo. Ang presyo pa rin ng bigas ko, Angel, merong 48, merong 58, 60 at ang pinakamataas na presyo ay 80 pesos. Yung dinurado at yung malagkit merong 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jel, ang price monitoring report mula pa rin sa Bonifacio Market sa Caloocan na Resort 3. Edwin Tukin nagulat sa Disarezon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, hindi umano resulta ng mga survey kundi konstitusyon ang batayan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Batangas 2nd District Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Ang pahayag ni Luistro ay kaugnay ng pinakahuling survey ng Social Weather Station na nagsasabing 59% ng mga Pilipinong tinanong ang pamilyar sa reklamong impeachment laban kay BP Inday. Pero sa mga sumagot, 42% na nagsasabing hindi sila sang-ayon sa reklamo. 32% naman ang sang-ayon, 18% ang undecided. Ang natitirang 7% ay nagsabing wala silang sapat na kaalaman upang magbigay ng opinyon. Lumalabas din sa parehong survey na isinagawa noong June 25 hanggang 29, 44% ang mga sumagot ang naniniwalang sinasadya ng Senado bilang impeachment court na maantala ang paglilitis. 25% ang hindi naniniwala rito, 22% naman ang undecided at 9% ang nagsasabing wala silang sapat na kaalaman upang sumagot. Tinawag ni Duterte ang reklamong impeachment bilang isang uri ng political persecution at harassment. Ayon sa kanya, naghahanda ng kanyang legal team ng matibay na argumento upang hilingin ang pagbasura sa kaso. Ganda Umaga Pilipinas. 35 na makalipas ang alas 5. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ay, Attorney Gilbert Tripiso, Executive Director ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po sa inyo. At syempre kay Ma'am Dana Sandoval, maagang bumabangon yan. Para sa inyong kaalaman, may nahuli na sa Barangay Tugatog sa Malabon City si Sherwin Alparo. Hindi po ito dayuhan, bibigyan niya ng kayamanan. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Tignan mo, kahit mayaman, talaga namang pwedeng manalo ng 1,000 pesos. Ganda naman, bongga naman yung bahay niyan. Di ba? Oo. Hindi, nakikiparada lang kasi dyan sa harap niyan yung TNBS driver. Alang iya ka, nadali mo ako. Naniwala pa naman ako. Diba? Makiparada kayo sa mayaman para ramdam nyo yung kayamanan. Ganyan yun. At yung huli-huli natin winner ngayong umaga. Si Tatay pangalan mo po? Dustin Isguera po. Dustin Isguera. Si Tatay Isguera. Si Tatay Dustin Isguera. Dito sa Barangay Tugatog. Tatay Dustin, palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo, sir. Opo. Kasi yung itlogan, tignan mo, harap ng mayaman, itlogan. Itlogan nila. Ayun sa loob ng bahay, naka-tune in sila sa DZRH, yung kanilang TV, Ayan, naka-YouTube. At nanonood sila palagi ng Magandang Umaga Pilipinas pagsapit ng umaga. Tatay Dustin, sino pa po rito mga announcer pag umaga? Kapatid na Anthony Taberna po. Anthony Taberna. Kapatid po sa iglesia. Oo, at saka siyempre yung announcer ngayon, sini? Angelo po, Palmos po. Kuya Angel Palmores at Kuya Angel, ito meron kang 1,000 pesos. Yan, 1,000. At syempre, dahil buti hindi mo pinaghalo yung Anthony Taberna, tsaka yung Angelo Palmones, minsan nagiging Angelo Taberna yan
Buti lang tama yung sagot mo ngayong umaga. Dahil meron pang dagdag na DZRH grocery at syempre meron din niya kasamang DZRH na imbag na bigas. Yan, at dahil anong minamalayo mo, TNBS ka ba? Abo, Grab driver po, Grab. Grab daw, saktong-sakto. Ayan, meron kang DZRH t-shirt. At iniimbita ka rin namin sa July 15 sa araw ng Martes dyan sa CCP Complex sa harap ng DZRH parking lot. At magpadikit ng DZRH sticker sa iyong sasakyan. May dikit ka na ba? Naku, wala pa palang dikit to. O dapat madikitan to para magkaroon ka rin ng additional na premyo. Patay po tayo, maraming sa DZRH. At naku, kami rin nagpapasalamat sa patuloy na pagtutok nyo sa DZRH. Maraming salamat. Aris number 6, Sherwin Batang Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Magandang umaga po sa mga taga San Mateo, Isabela, sa mga suki natin dyan sa Taguig, na imbag na bigat sa mga taga Santa Maria, Ilocos Sur, at magandang umaga po sa mga taga Las Navas, Northern Samar. At dahil 86 years old na po ang DZRH sa Martes, July 15, invited po kayo sa aming grand stickering campaign. Dikit panalo anibersaryo ng DZRH. Dalhin lamang inyong sasakyan sa DZRH parking lot sa Soto Street, CCP Complex sa Martes. Mula alas 7 na umaga hanggang alas 11 ng gabi, magpadikit ng DZRH sticker ng inyong sasakyan. Pwede kayong manalo ng instant premium na cash at DZRH grocery. Plus may libre pang palugaw at pagupit at pamasahe. Sino magmamasahe? Blind Masur. Ayun, akala ko naman yung mga nagmamasahe sa may Quezon na suki ni Jerry ang papupuntahin natin dito. Mga Blind Masur din yun sa may barberia. Yan Oo. Kaya mga Cambio King, punta na ha. Magkita-kita tayo sa DZRH parking lot sa Soto Street CCP Complex sa Martes, July 15. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 5:40. Maganda umaga, Pilipinas. 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Kador Pleito. Kador, good morning. Siyempre, si Professor Andy Pereira, maagang bumabangon yan. Parang si Ambassador Harry Amping. Ambassador, good morning. Dr. Jessica Dean ng Ideal Vision, good morning din po sa inyo, Doktora. Si Mayor Senny Mendoza, dyan sa Talisay, Batangas. Magandang umaga po. Inaabangan na daw nila yung mga technical diver. Justice Energito ng Sandigan Bayan, magandang umaga po. At saka si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ombudsman Sam Martires, good morning. Dami nag-interesado sa pwesto ni Ombudsman Sam. Magandang umaga din sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Ingat ho kayo at tuloy nyo lang ho yung inyong pagpapasaya sa ating mga kapwa Pilipino dyan po sa San Diego, California. Tita Linda, Tita Cor, si Tita Lloyd, Sir Art, si Sir Manny, at saka si The Debonair, Junior Bao. Maganda umaga, Pilipinas. 46 makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Itinataboy po matotsin sa ating mga katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Southside Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung gusto nyo ma-avail yung 10% discount, punta lang ho online sa ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code. Gamitin ang code na Kuya Angel to avail the 10%
discount. Maganda umaga, Pilipinas. Bagong commissioner naman ng BOC, naglabas ng kautusan na bawal makibahagi sa customs brokerage operation ng mga opisyal at mga tauhan ng kawanihan ng adwana. Detalye mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naglabas ng panibagong memo si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga tauhan nito. Sa nabanggit na memo, ipinagbabawal na ang lahat ng opisyal at tauhan ng BOC na lumahok o sumama sa customs sa brokerage operation. Kabilang ang pagiging may-ari, incorporator, stockholder, partner, consultant at advisor na makakaapekto sa integridad ng ahensya. Agad ni Commissioner Nepomuceno na maiwasan ang conflict of interest at maipakita ang pagkakaroon ng transparency sa BOC alinsunod na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, pinagsusumite ni Nepomuceno ang lahat ng tao ng BOC, maparegular o hindi ng affidavit para matukoy kung sino at kung may mga kamag-anak sila na may kaugnayan sa customs sa brokerage. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. DSWD at UNICEF nagkaisa naman na tuldukan ng child marriage na nangyayari pa rin sa ilang bahagi ng Pilipinas. Detalye mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sa pangunguna ng UNICEF Philippines at DSWD ay umarangkada ng mga pagkilos na naglalayong harapin ng mga ugat ng child marriage tulad ng kahirapan, gender inequality at mahinang sistema ng proteksyon para sa mga bata. Sa ugnayan ng dalawang ahensya, nais matulungan ng mga local government units sa Pilipinas na magtatag ng mas matibay na mekanismo ng proteksyon para sa mga bata. Hit ng DSWD at UNICEF, tuldukan ng child marriage o maagang pag-aasawa at bigyan ng ligtas at malusog na kapaligiran ng mga bata kung saan sila'y malaya sa anumang uri ng pang-abuso at pagpapahirap. Batay sa 2016 State of the World Children's Report ng UNICEF, 47,000 na minor de edad na babae ang ikinakasal araw-araw sa buong mundo. Habang dito sa Pilipinas, 15% ng nasa edad 20 hanggang 24 ay ikinasal na bago pa man mag-18 anyos. Sa report pa rin ng UNICEF, pang-12 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na kaso ng child marriage. Ako si Bal Gonzales, DJ Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Ibinunyag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na ilan sa mga mababatas ang nakatatanggap ng bilyon-bilyong pork barrel allocation. Ayon kay Senator Ping, ilang miyembro ng Kamara ang napaulat na nakakakuha ng 15 billion peso pork barrel, 5 billion hanggang 10 billion naman para sa mga senador. Gate ni Lacson, bago idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PNAP. Nasa 200 million peso o pork barrel lamang ang nakukuha ng mga senador, 70 million naman ang sa mga kongresista. Isiniluwatat ng senador na may isang maliit na bayan nga nakatanggap ng appropriations na 10 billion. Ngayong nasa 10,000 lamang ang mga residente ng kanyang nasasakupan. Kaugnay nito, nais ni Senator Lacson na magkaroon ng paglilinaw dahil questionable niya ang naging distribusyon ng pondo. Ayan ay magandang umaga po. Alam ho ninyo, may malaking pagbabago din pong mangyayari. Magaganap pa dito po sa DPWH kung saan 3 undersecretary ang nagtulong-tulong para mapatalsik naman ang isang undersecretary. Bagamat pare-pareho silang USEC, nagtulong-tulong yung 3, pinagkaisahan yung isang USEC. Ginamit nila ang isang undersecretary ng DOJ upang i-expose kuno ang umano'y mga katiwalian ng kanilang kapwa-opisyal. Ipinoproject ng 3 ito na sila'y walang bahid ng katiwalian. Galing walang bahid ng katiwalian. Isa rito ay galing Ilocos Region na minsay tumakbong umiiyak sa isang lady senator para protektahan daw siya sa mga mga nag-iinit sa kanya. Bakit ka kailangan protektahan kung wala kang atraso? Bakit? Nahabol ka ba ni Governor C? Yung isa naman ay laking mekeni. Sabit naman ito sa seso scam. At yung huli isang babaeng itinago natin sa alias na Reyna Condensada na ginagamit ang pangalan ni Congressman Sandro Marcos na siya daw po ay kapag may mga hinihirit na mga proyekto. Ayan 3 USEC yan. Nag-gang up laban sa isang undersecretary.
Umaga, Pilipinas. Armed Forces of the Philippines at US Pacific Fleet nagkasa ng joint training sa harap ng security challenges sa Indo-Pacific. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, tinanggap ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. si US Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler para sa isang pulong sa Campo Aguinaldo. Sa nasabing meeting, natalakay ang suporta ulit ng Estados Unidos sa pagpapalalim ng alyansa. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, pinag-usapan din ang mga susunod pang mga joint training ng dalawang hukbo para sa usailalim ng Mutual Defense Treaty at EDCA. Pareho nagpahayag ng commitment sina Kohler at Brawner, lalo't pareho rin humaharap sa tinawag na security challenges ng dalawang puwersa o itong magkaalyado sa Indo-Pacific region. Samantala, naglabas ng paglilinaw ang US Pacific Fleet sa mga naunang lumabas na online reports hinggil sa umunoy pagpapaputok ng Nemesis anti-ship missile nitong balikatan drills. Binawi ito ng hukbo at sinabing nagkamali lamang ang commander sa kanyang talumpati. Maugunit ang idineploy ang bagong armas ng Amerika sa Northern Luzon para sa nasabing joint exercise. Ito si Edniel Parosa, mag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din yan. Naku, ingat ho kayo sa inyong mga pahayag. Mainit pa naman ang China. Handa naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga issue pa na ipinupukol sa kanya. Kaugnay naman ay mga questionableng pangalan ng tumanggap ng confidential fund mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay BP Inday, hindi dapat basta tanggapin bilang katotohanan lahat ng pahayag sa Kamara, lalo na't may mga patakaran sa paggamit ng alias sa intelligence operation. Kaya man tumanggi pa rin si BP Inday Sara na magbigay ng karagdagang detalye sa mga alias o yung mga pangalan na kinikestyon sa Kamara. Ay, may bagong kalihim na ang Presidential Communications Office. Itinalaga itong si Dave Gomez bilang kapalit ni Secretary Jay Ruiz. Si Gomez ay dating journalist, isang corporate communication executive. Sabi po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bitbit ni Gomez ang karanasan sa pamamahayag, government and corporate communication at pagiging Director General o dating Director General ng Philippine Information Agency. Maganda umaga, Pilipinas. Menos 5 bago po mag-aces na umaga. Dr. Flor Tesoro, magandang umaga po sa inyo, ha? Nakaimbento ang mga French scientists ng proseso sa paglikha ng pure hydrogen mula sa tubig alat o tubig dagat nang walang inilalabas na carbon emission o toxic brine, latak ng tubig dagat na sobrang alat at may kemikal at delikado sa kalikasan kung hindi maayos na naitatapon. Ang innovation ay nakabase sa special membrane na binalutan ng nano-platinum particles na nagsisilbing molecular gate. Sa special membrane, dumadaloy ang tubig dagat habang pinapagana ng renewable electricity gaya ng solar at offshore wind. Sa halip na maglabas ng chlorine o salt-heavy byproducts o kaya ay brine, naglalabas ito ng malinis at ligtas na hydrogen habang ang tirang tubig naman ay ibinabalik sa dagat. Makatutulong ang natuklasang proseso upang maiwasan ang brine pollution at toxic chlorine gas habang nagpuproduce ng malinis na hydrogen. Ay, nakakainggit. Pero sa Pranso yan, hindi ho yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mas aktibo ho sila sa junket. Kaya nga, Department of Socialization and Travel. Isang minuto na lamang bago po mag-aces na umaga. Kuya Angel po, si Angela Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa engineer at futurist na si Nikola Tesla. Ang sabi niya, when your education limits your imagination, it's called indoctrination. ACS na umaga, susunod ng 2x2 at ACS Balita. Sa bawat kwentong aming binabahagi, kayo